Lumapit na ang gabi, at sa kadiliman nitong malayong lupain, isang kwento ng pagbabago ng mga nilalang na tanging sa mga kwentong misteryoso lamang ang pinangahasan nating marinig. Ito ay hindi isang kwento ng mga bangungot na umiiral lamang sa imahinasyon. Ito ay kwento ng isang batang babae na ang kagandahan, pati na rin ang kanyang kaluluwa, ay tinangay ng kadiliman. Sa sandaling ito, ang mga ilaw sa bahay ay nagsimulang lumabo. Isang figura ang dumaan sa bintana, pagkatapos ay nawala sa dilim. Amanda, ang maganda, mapangarapin na babae. Isang liblib na nayon, kung saan si Amanda, isang magandang 18 taong gulang na batang babae na may mahabang buhok, mga mata na kasing liwanag ng mga bituin, ay naghahanda na lumabas. Hindi niya alam na ngayong gabi, magbabago ang buhay niya magpakailanman. Narrator: Amanda. Ang babaeng iyon, na may puro kagandahan, ay nakatira sa isang mahirap na pamilya. Araw-araw, kailangan niyang magtrabaho ng husto, sinusubukang itaguyod ang kanyang pamilya. Ngunit may isang bagay na walang nakakaalam, ang mga tsismis ay nagsisimulang kumalat tungkol sa kanya, ang mga alingawngaw ng alindog na maaaring makalimutan ng sinuman ang kanilang dahilan, kalimutan ang kanilang kalikasan. Humakbang si Amanda sa labas, ang banayad na simoy ng hangin ang naglalaro sa kanyang buhok, at hindi niya alam na may mga mata ng lalaki na nakatingin sa malayo, si Mang Tot. Mang Tot, ang misteryosong stalker. Si Mang Tot, isang matanda ngunit may palihim na kilos, na para bang may pinagmamasdan mula sa dilim. Isang close-up shot ng kanyang mukha, ang kanyang malamig na mga mata, ang malamlam na liwanag mula sa street lamp na sumisikat sa kanyang mukha, na mas lalong nakakatakot sa kanya. Narrator: si Mang Tote, isang lalaking kilala ng lahat sa nayon. Hindi lang siya nagdadala ng madilim na sikreto, kundi isa rin siyang kakaibang nilalang. Bagamat hindi siya nakakasama sa labas, sa kaibuturan, siya ay isang lalaking nakakakita sa mga lihim ng mga taong nakapaligid sa kanya. At kay Amanda, hindi lang siya isang estranghero, siya ay isang banta. Huminto si Amanda sa gate ng village, nakatingin sa malayo. Pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya, ngunit nang lumingon siya, tanging kadiliman lang ang nakita niya. Narrator: noong gabing iyon, isang malamig na hangin ang umihip sa nayon. Naramdaman ni Amanda na may mali. Hindi niya alam na unti-unting sinasalakay ng dilim ang kanyang buhay, tulad ng isang tahimik na alon na humihila sa kanya patungo sa kamatayan, kung saan walang makakapagligtas sa kanya. Biglang sumulpot sa harap ni Amanda ang isang matandang babae na kakaiba ang ngiti. Sa slow motion, dumaan sa kanya ang matandang babae, tila tinutusok ng kanyang mga mata ang kaluluwa ni Amanda. Narrator: yung matandang babae, hindi siya ordinaryong tao. Nakita niya si Amanda at isang misteryosong ngiti ang nagpakita ng isang madilim na bagay. Isang senyales, isang babala, ngunit walang ideya si Amanda na siya na ang katapusan ng kanyang buhay. Biglang nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang fenomena, tinakpan ng kadiliman ang nayon, mga hiyawan, hindi malinaw na mga imahe. Nawala si Amanda, at nang siya ay matagpuan, ang kanyang katawan ay nawasak. Ngunit mayroong isang kakaibang bagay, hindi siya namatay, ngunit nagbago sa ibang nilalang. Narrator: ang kamatayan na dumating kay Amanda ay hindi isang wakas. Ito ay simula lamang ng isang mas kakilakilabot na trahedya. Si Amanda ay hindi basta-basta namatay, naging isang aswang, isang nilalang ng kadiliman,
isang kaluluwang napunit at naibalik sa paraang hindi maipaliwanag ng sinuman. Sa dilim, muling nagpakita si Amanda, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ang babaeng kilala namin. Ang kanyang mga mata ay malamig, at sa madilim na liwanag ng buwan, siya ay naging isang nakakatakot na nilalang. Ang matalik na kaibigan ni Amanda, si Emilio, ay nakatayong natigilan, nakatingin sa kanya, sakit na nakasulat sa kanyang mukha. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Nagpasya siyang alamin ang katotohanan. Narrator, tense, suspenseful voice. Maliligtas kaya ni Emilio si Amanda, o siya na ang susunod na biktima ng madilim na puwersang ito? Hindi pa rin alam ang katotohanan, at isa lang ang paraan para malaman, at iyon ay ang pagharap sa kadiliman. Narrator, matino, nakakaakit na boses. At ang kwentong ito, mga kaibigan ko, ay nagsisimula pa lang. Dito, sa liblib na lupain ito, may isang batang babae na nagngangalang Amanda. 18 taong gulang, puro kagandahan na parang wildflower, ngunit ang kanyang kapalaran ay parang isang madilim na kwento. Isang lugar kung saan ang kahirapan ay pinipilit ang mga tao na isuko ang lahat para mabuhay. Nagtatrabaho si Amanda sa bukid. Nakayuko si Amanda, masipag na nagbubungkal ng damo, namumuong pawis sa noo. Ang batang babae ay nakasuot ng lumang kamiseta, ang kanyang mga payat na kamay ay dumampi sa lupa. Lahat ng nasa paligid niya ay may bahid ng kalungkutan at bigat. Narrator. Sa kabila ng taglay niyang kagandahan na nagpapaibig sa maraming tao, kailangang harapin ni Amanda ang buhay na puno ng hirap. Araw-araw, kailangan niyang magsumikap sa bukid, mag-alala sa bawat pagkain para sa kanyang pamilya. Buong araw na nagsusumikap, ngunit ang tanging pag-asa niya ay matulungan ang kanyang pamilya na malampasan ang mga araw ng kahirapan. Umalinggaw ang boses ni Amanda mula sa malayo, habang nakatingala sa kanyang cottage. Isang mahinang liwanag ang sumilay sa siwang ng pinto, puno ng kalungkutan ang kanyang mga mata. Mga relasyon sa mga tao sa paligid. Pumasok si Amanda sa maliit na grocery store sa nayon, kung saan nagtitipon ang mga taga roon. Lahat ng mata ay nasa kanya. Ang magandang dalaga ay ginawang hindi maalis ng lahat ang tingin sa kanya. Ang mapang-akit na tingin ng ilang lalaki sa tindahan. Isang matandang lalaki, si Mang Tote, ang nakaupo sa isang tabong sulok, hindi umaalis kay Amanda ang mapupusok niyang mga mata. Narrator. Sa kabila ng kahirapan, hindi nagkulang si Amanda sa atensyon ng mga lalaki sa nayon. Ngunit hindi lahat ng mga ito ay ordinaryong lalaki. Si Mang Tote, isang matandang lalaking may mahalay na mga mata, ay isa sa mga humahabol sa kanya. At tulad ng anumang kakaibang relasyon, unti-unti itong naging banta. Naramdaman ni Amanda ang tingin ni Mang Tote, ngunit mabilis itong tumalikod. Tila unti-unting bumibigat ang tanawin sa paligid, makapal ang hangin sa pagkabalisa. Meeting with Mang Tote. Ang desyerto na kalsada sa labas ng nayon. Naglalakad na si Amanda pauwi, nakatingin sa malayo ang mga mata na tila nag-aalala. Biglang sumulpot si Mang Tote mula sa dilim na humarang sa kanyang daraanan. Mang Tote, mahinang boses, puno ng kahulugan. Hello, Amanda. Mukhang pagod na pagod ka. Gusto mo tulungan kita kahit konti? Napaatras si Amanda, medyo nagulat, ngunit sinubukang manatiling kalmado. Amanda, malambot na boses, sinusubukang magmukhang walang takot. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Mang Tote, nakangiting kakaiba. Ganun ba? Pero sa tingin ko, matutulungan natin ang isa't isa. Isa akong maraming alam sa baryong ito. Kung may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling hanapin ako. Kakaiba ang naramdaman ni Amanda, parang may mali.
Dali-dali niyang nilampasan si Mang Tote, ngunit sinusundan pa rin siya ng mga mata nito sa bawat hakbang. Narrator. Si Mang Tote, ang humahabol kay Amanda, ay hindi lamang isang ordinaryong tao. May dalang maiitim na sikreto na kahit si Amanda ay hindi alam. Ang relasyong ito ay hindi lamang atensyon ng isang lalaking kinahihiligan, kundi isang mapanganib na laro kung saan si Amanda ang biktima. Ang imahe ni Mang Tote na madamdaming nakatingin kay Amanda, unti-unting nagbago ang kanyang mga mata sa ibang kulay, puno ng misteryo at kalabuan. Pag-uwi, naupo si Amanda sa beranda, ang mga mata ay nakatingin sa malayo na parang iniisip ang mga nangyari. Muling umihip ang hangin, dala ang malamig na pakiramdam. Bigla siyang nakarinig ng mga yabag sa likuran niya. Paglingon niya, kadiliman lang ang nakita niya. Narrator. Kahit anong pilit niyang itago, hindi maalis sa isip ni Amanda ang imahe ni Mang Tote. Lalong lumakas ang pakiramdam ng pagkabalisa, ngunit hindi niya masabi kahit kanino. Siya lamang, na may mga palatandaan ng panganib, ang nag-iisip kung makakatakas siya sa puyo ng tubig na ito. Lumalakas ang tensyon, umaalingaw pa rin ang mga yabag sa dilim, na para bang laging may nanonood kay Amanda. Narrator, malalim, kahina-hinalang boses. Dumating na ang panahon, kailangang harapin ni Amanda ang hindi maiiwasan. At sa dilim na iyon, unti-unting nabubunyag ang hindi niya nakikita, isang lihim na matagal nang nakabaon, ang magpapabago sa lahat. Tahimik ang kalangitan sa gabi, tanging ang pilak na liwanag ng buwan lamang ang nagniningning sa malubak na kalsada. Ang mga puno ay kumakaluskos sa hangin, ang tanging tunog ay ang mga yapak ni Amanda. Mag-isa siyang naglakad, baka sa mukha niya ang pagkabalisa. Kinagabihan, mas tumahimik ang paligid niya, at may kakaibang pakiramdam na bumangon sa kanyang puso. Narrator, tense, mahiwagang boses. Isang gabi, nang sumapit ang gabi, si Amanda ay nag-iisa sa pamilyar na daan. Pero ngayong gabi may mali. Parang may nagmamatsyag sa kanya, at ang dilim ay hindi basta-basta kadiliman. Nakakapanghina, hinahatak ang mga bagay na hindi niya maipaliwanag. Nagpatuloy si Amanda sa paglalakad, nalilikot ang mga mata sa paligid. Isang malamig na hangin ang umihip na nagpagulong ng kanyang buhok. Biglang lumitaw ang figura ng isang matandang babae mula sa dilim, nakatayo sa harapan niya. Ang madilim na liwanag mula sa lampara sa kalye ay kumikinang, na lumikha ng isang kakaibang imahe ng matandang babae na may hindi likas na ngiti. The encounter with the mysterious old woman. Nakatayo doon ang matandang babae, nakatingin kay Amanda na may kakaibang tingin. Parang nilubog sa dilim ang buong katawan niya, tanging ngiting iyon lang ang malinaw, ngiting nakakatakot kay Amanda. Naging mabigat ang espasyo, tila nasusuka ang hangin. Hindi siya makagalaw, nakatayo lang siya at nakatingin sa malamig niyang mga mata. Ang matandang babae sa mahina at misteryosong boses. Ikaw si Amanda, di ba? Matagal na. Hindi mo alam, pero ang kakaharapin mo ay magbabago ng lahat. Huwag mong hayaang bulagin ka ng kagandahan, batang babae. Nataranta si Amanda, hindi alam ang gagawin. Umatras siya, ngunit ang pakiramdam na hindi niya matakasan ang kakaibang pagtatagpo na ito ay lalo siyang natakot. Nakatayo pa rin ang matandang babae, nakangiti. Pagkatapos, dahan-dahan siyang umatras sa kadiliman, nag-iwan lamang ng mahinang tawa sa hangin. Narrator.
Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman ni Amanda ang presensya ng isang hindi maintindihang puwersa. Isang lamig ang bumalot sa kanya, at ang ngiti ng matandang babae ay sumasagi pa rin sa kanyang isipan. Ang hitsura ng mga kakaibang fenomena. Pag-uwi, hindi pa rin nakatakas si Amanda sa malagim na pakiramdam mula sa kakaibang engkwentro. Nakaupo siya sa kanyang silid, ang kumikislap na liwanag na tumatanglaw sa mukha niyang nag-aalala. Ang mga bangungot ay nagsimulang lumitaw, kakaibang mga figura, pabulong na boses sa dilim. Lahat ng iyon ay hindi siya makatulog. Narrator, tense na boses. Ang mga gabing walang tulog, ang mga bangungot na nagmumultuhan sa kanya, ay hindi normal na panaginip. Ang mga ito ay mga imaheng nagmumulto, hindi maipaliwanag na mga bulong. Ang mga supernatural na fenomena ay dahan-dahang sumasalakay sa mundo ni Amanda. Kinabukasan, nakilala ni Amanda ang kanyang matalik na kaibigan na si Emilio, na nagkukwento sa kanya tungkol sa nangyari kagabi. Nakinig siya sa kanya, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Amanda sa takot na boses. Emilio, may matandang babae. Tumingin siya sa akin, nagsasabi ng mga kakaibang bagay. Pakiramdam ko parang may nakatingin sa akin, at hindi isang normal na tao. Emilio, seryoso, nakatingin sa mga mata ni Amanda. Amanda, siguradong hindi ka naghahalusinate, no? Yung mga sinabi mo. Hindi ko may paliwanag, pero feeling ko, tinatakot ka talaga. Narrator. Si Emilio, ang nag-iisang kaibigan ni Amanda, ay nagsimulang makaramdam ng panganib sa paligid niya. Nag-aalala siya sa kaligtasan nito, ngunit hindi niya maiwasang maghinala sa nangyayari. Babala ni Emilio. Nagpasya si Emilio na iuwi si Amanda matapos marinig ang kanyang kwento. Pero tumanggi si Amanda. Amanda sa desperadong boses. Hindi, Emilio. Huwag kang sumama sa akin. Ayokong malagay ka sa panganib dahil sa akin. Alam mo, ayokong may makaladkad pa dito. Emilio, sa malungkot ngunit determinadong boses. Amanda, kung hindi ka ligtas, hindi kita papayagang umalis mag-isa. I'll protect you, no matter what. Hinawakan ni Emilio ang kamay ni Amanda, ngunit pakiramdam niya ay may hindi nakikitang puwersa na humihila sa kanya sa isang malalim na butas na hindi niya matakasan. Narrator. Hindi nakikita ni Emilio ang mga kakaibang bagay na nangyayari, ngunit ramdam niya ang takot sa mga mata ni Amanda. Isang takot na hindi mula sa mga tao, ngunit mula sa isang bagay na mas malaki, mas madilim. Ang pagharap kay Mang Tote. Maya-maya, dumating sina Amanda at Emilio sa isang ilang na lugar. Sa pagliko nila sa isang kanto, muling lumitaw si Mang Tote mula sa dilim. Malamig ang kanyang mga mata, at sumilay ang nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Mang Tote, mababa, nagbabantang boses. Amanda. Saan ka tumatakbo? Walang takas sa iyong kapalaran. Tumayo si Emilio sa harap ni Amanda, puno ng pag-aalala ang mukha, ngunit determinadong protektahan ang matalik na kaibigan. Ang pakiramdam ng panganib na papalapit na ang nagpatense sa kapaligiran. Narrator, mababa, kahina-hinalang boses.
So, kakasimula pa lang ng kwento. Supernatural forces, threats from strangers, and unrevealed secrets will lead Amanda into life and death battle kung saan walang makakapagligtas sa kanya. Pero ano ang gagawin ni Emilio? Mapoprotektahan ba niya siya mula sa mga kakilakilabot na darating? Binalot ng dilim, tanging ang liwanag lamang mula sa lampara ang nakasabit sa madilim na hangin, na parang paalala ng mga kakilakilabot sa hinaharap. Narrator dramatic. At ang kwentong ito, mga kamag-anak, ay nagsisimula pa lamang. Madilim ang kalangitan, tinakpan ng mga ulap ang liwanag ng buwan, naging tahimik ang lahat. Sa cottage, umalinggaw ang ingay ng pagtatalo sa pagitan ni Amanda at ng kanyang pamilya. Ang mga panunumbat, mga luha ay bumagsak at ang tensyon sa hangin ay tila sasabog. Sa wakas, umalis si Amanda sa bahay, mag-isa sa madilim na gabi. Narrator madilim, kahina-hinalang pagsasalaysay. Isang pagtatalo, isang malamig na gabi, at isang hindi maibabalik na desisyon. Umalis si Amanda, ang babaeng dead end sa lahat ng bagay sa paligid niya. Walang nakakaalam kung saan siya pumunta, walang nakakaalam kung kailan siya babalik. Ngunit isang bagay ang tiyak, iyon na ang huling pagkakataong makikita siya ng sinuman sa nayon. Ngayon, nagsimulang gumalaw ang buong nayon. Hinanap ng mga tao kung saan-saan, ngunit hindi mahanap si Amanda. Bumagal ang eksena, naghanap ang mga taga-nayon sa dilim, kumikislap ang mga ilaw na parang malabong pag-asa. Natagpuan ang bangkay ni Amanda. Kinaumagahan, natuklasan ng isang grupo ng mga taga-nayon ang bangkay ni Amanda sa isang desyerto na kagubatan. Nakahiga siya, hindi na buo ang katawan, may kakaibang sugat na ikinagulat ng lahat. Ang mahinang liwanag mula sa umaga ay mas lalong nagpakilabot sa eksena. Narrator, nagsasalaysay ng boses na puno ng tensyon. Nang matagpuan ang bangkay ni Amanda, hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang mga mata. Ang kanyang katawan, hindi lamang brutal na pinaslang, ngunit may mga kakaibang senyales din. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay parang mga senyales ng isang supernatural na kapangyarihan. At ang mas nakakakilabot ay ang mga nakakakilabot, hindi maipaliwanag na mga marka, mga gasgas na para bang may nilalang na kinain ang kanyang katawan. Dahan-dahang nagpan ang kamera sa eksena nang matuklasan ng isang taga-nayon ang mga kakaibang marka sa katawan ni Amanda, kaya kinilig ang lahat. Ang katotohanan tungkol kay Mang Tot, the one behind. Si Emilio ay nakatayong mag-isa sa kakahuyan. Tinitingnan ang katawan ni Amanda, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Naalala niya ang mga kakaibang pangyayari kamakailan at ang mga babala ni Amanda. Isang ilaw ang bumuka sa kanyang ulo. Napagtanto niyang may mali kay Mang Tote. Narrator seryoso, kapansin-pansin. Akala ni Emilio, ang matalik na kaibigan ni Amanda, ay paranoia lang ang mga kakaibang bagay. Ngunit nang mabunyag ang katotohanan, hindi niya ito maaaring baliwalain. Si Mang Tot, ang misteryosong lalaking iyon, ay hindi ordinaryong tao. Isa siyang nilalang ng dilim, isang aswang, ang naging sanhi ng pagkamatay ni Amanda. Naglakad si Emilio sa kadiliman, puno ng put at determinasyon. Naalala niya ang mga panahong sinundan ni Mang Tot si Amanda at naramdaman niya ang mga pahiwatig nito. Isang malinaw na imahe ang lumitaw sa kanyang isipan,
si Mang Tote ay hindi isang tao, ngunit isang masamang nilalang na kumokontrol sa lahat. Nagbabalik si Amanda, isa pang nilalang. Matapos matagpuan ang bangkay ni Amanda, sa mga sumunod na araw, nagsimulang makaranas ng kakaibang fenomena ang ngayon. Hindi na tahimik ang gabi, bagkus ay may mga mahiwagang ingay, hiyawan na umaalingaw mula sa malalim na kabubatan. Isang gabi, habang nakatayo si Emilio sa kanyang bahay, nakarinig siya ng katok sa pinto. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang isang pamilyar na figura, si Amanda. Emilio nataranta, nanginginig ang boses. Amanda? Paano, bakit ka? Tumayo si Amanda sa harapan ni Emilio, ngunit hindi na siya ang Amanda na kilala niya. Ang kanyang mukha ay nagbago, ang kanyang mga mata ay duguan, at ang kanyang hininga ay napuno ng amoy ng pagkabulok. Hindi na siya tao, kundi isang halimaw, isang nag-transform na aswang. Narrator sa isang masakit at dramatikong boses. Amanda. Nagbalik na siya, ngunit hindi na siya ang mahal na kaibigang dating nakilala ni Emilio. Ang mga mata niya ngayon ay puno ng galit at pagdudugo. Nag-transform siya bilang isang nilalang, isang aswang, isang kaaway ng sangkatauhan. Humakbang si Amanda patungo kay Emilio, nakabuka ang kanyang bibig, na nagpapakita ng matatalim na pangil. Napaatras si Emilio, natatakot ngunit hindi maalis ang tingin sa kanya. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang hindi na siya si Amanda. Ang huling paghaharap kay Mang Tote. Pumunta si Emilio kay Mang Tote, puno ng galit at sakit ang mukha. Alam niyang siya lang ang makakapagpaliwanag sa lahat ng nangyari. Pagdating niya, kaharap niya si Mang Tote, ang lalaking naging halimaw si Amanda. Emilio nakanguso, nagagalit. Alam ko ang lahat, Mang Tote. Ikaw ang naging halimaw kay Amanda. Ikaw ang pumatay sa kanya. Mang Tote tumawa ng malakas, malamig. She's not her anymore, Emilio. She's a part of me now. She's a part of the darkness created. And you, Emilio, you're just a prey, like everyone else. Si Mang Tote ay gumagalaw patungo kay Emilio, ang kanyang mga mata ay puno ng hamon at panganib. Biglang lumitaw si Amanda mula sa kadiliman, sumusulong na parang isang mabangis na hayop, ngunit si Emilio, sa buong lakas na natitira sa kanya, ay naglakas loob na tumayo at humarap sa kanya. Narrator, tense na boses. Parehong sina Amanda at Mang Tote ay mga nilalang na lamang na pinagmumultuhan ng puot at duguan. Ngunit maililigtas kaya ni Emilio si Amanda, o haharapin niya ang kamatayan sa kamay ng mga maiitim na nilalang na ito? Ang labanan sa pagitan ni Emilio at Mang Tote ay nagtapos sa paghihirap. Natalo si Mang Tote, ngunit hindi na makabalik si Amanda na isa pa ring aswang. Tumingin si Emilio sa kanya sa huling pagkakataon, mabigat ang kanyang puso. Ang madilim na ilaw ng oil lamp ang nagpapaliwanag sa tensyonado na mukha ni Emilio. Nakatayo siya sa maliit na silid, hawak ang isang sinaunang libro tungkol sa mga supernatural na nilalang nakakahanap niya lang. Ang mga pahina ay naglalaman ng kaalaman na hindi niya akalain kakailanganin niya. Ang mga kwento ng mga aswang, maitim na nilalang, ay hindi na mito kundi ang katotohanang kailangan niyang harapin. Narrator, tense, determinadong boses. Pagkatapos ng pagkamatay ni Amanda,
hindi na nakayanan ni Emilio. Hindi niya maaaring hayaang hindi maparusahan ang taong pumatay sa kanyang kaibigan. Desidido siyang hanapin ang katotohanan, kahit na kailangan niyang harapin ang mga puwersang hindi maintindihan ng mga tao. Nagpasya si Emilio na imbestigahan si Mang Tote at ang mga kakaibang pangyayari sa nayon. Nagsimula siyang maghanap ng mga pahiwatig mula sa mga tao sa nayon hanggang sa mga kakaibang bakas na natuklasan niya sa kanyang paghahanap. Umalinggaw ang mga yabag ni Emilio sa mga ilang eskinita ng nayon at naramdaman niya ang kakaibang tingin ng lahat na para bang may tinatago sila. Bawat tanong niya ay sinalubong ng makahulugang katahimikan. Isang gabi, habang nag-imbestiga si Emilio malapit sa kakahuyan kung saan pinatay si Amanda, inatake siya ng mga kakaibang fenomena. Biglang umihip ang hangin at nagsimulang lumitaw ang madilim na anino sa paligid niya. Umalinggaw ang nakakatakot na tawa na nagpasikip sa kapaligiran. Narrator, drama, nakakatakot na boses. Habang malapit na sa katotohanan ang pagsisiyasat ni Emilio, hindi lang niya dapat harapin si Mang Tote, kundi labanan din ang mga madilim na supernatural na puwersa, mga nilalang na hindi niya maipaliwanag. Ang kadiliman ay tila nabuhay at lahat ng nasa paligid niya ay nagsisimulang masira. Nagulat si Emilio nang may dumaan na madilim na anino sa kanya, dahilan para mahulog siya sa gulat. Sinubukan niyang lumaban, ngunit ang totoo ay isa lamang siyang ordinaryong tao, hindi kayang lumaban sa mga puwersang kinakaharap. Gayunpaman, ang kanyang determinasyon at pagmamahal para kay Amanda ang nagpigil sa kanya na sumuko. Ang huling paghaharap kay Mang Tote. Matapos ang maraming gabing walang tulog, natuklasan ni Emilio ang isang nakakatakot na sikreto. Si Mang Tote ay hindi lamang isang ordinaryong tao, kundi isang aswang, isang maalamat na masamang nilalang na maaaring magbago ng anyo at may napakalaking kapangyarihan. Nagpasya si Emilio na harapin si Mang Tote minsan at magpakailanman, hindi lamang para ipaghiganti si Amanda, kundi para protektahan din ang mga inosenteng tao sa nayon. Ang labanan ay naganap sa dilim. Lumitaw si Mang Tote at sa pagkakataong ito, hindi na niya itinago ang tunay niyang ugali. Duguan ang kanyang mga mata, matalim ang kanyang mga pangil, at unti-unting nag-transform ang kanyang katawan bilang isang nakakatakot na nilalang. Mang Tote, umiti ng masama. Sa wakas, na-realize mo na ang totoo, Emilio. Pero hindi ka mananalo laban sa akin. Isa ka lang mahinang tao. Emilio, matatag, walang takot. Hindi. Kahit anong mangyari, titigil ako. Hindi mawawalan ng saysay ang pagkamatay ni Amanda. Naging madugo ang paghaharap ni na Emilio at Mang Tote. Makapangyarihan ang bawat pag-atake ni Mang Tote, ngunit si Emilio, taglay ang kapangyarihan ng pagmamahal at katarungan, ay hindi sumusuko. Lumalaban siya hanggang dulo, kahit alam niyang ang laban na ito ay maaring magbuwis ng kanyang buhay. Narrator, tense, determinado. Ang laban na ito ay hindi lamang isang labanan sa pagitan ng mga tao at mga halimaw, kundi isang laban para sa hustisya, para sa pagkakaibigan, at para sa mga gustong sirain ng kadiliman. Ngunit mananalo kaya si Emilio o
o magbabayad siya ng sarili niyang buhay. Sa wakas, sa isang mapagpasyang pag-atake, natalo ni Emilio si Mang Tot na tuluyang nawasak. Ngunit sa pagbagsak ni Mang Tote, unti-unting bumalik ang liwanag at si Emilio ay bumagsak, pagod na pagod. Nanalo siya, ngunit ang tagumpay na ito ay isang magastos. Narrator, malalim, emosyonal na boses. Nawasak si Mang Tote, ngunit napakataas ng presyo. Si Amanda hindi na siya ang taong minahal ni Emilio. Nawala na ang lahat ng sangkatauhan, naging nilalang ng kadiliman. Si Emilio, sa kabila ng kanyang tagumpay, mabigat ang puso niya sa masakit na katotohanan. Naibigay na ang hustisya, ngunit hindi nito kayang gamutin ang sugat sa kanyang kaluluwa. Tumayo si Emilio sa tabi ng bangkay ni Mang Tote, pagod na buntong hininga. Ang nayon ay nagsimulang bumalik sa kapayapaan, ngunit sa kanyang puso, hindi pa rin niya mapupunan ang kawalan na iniwan ni Amanda. Sa wakas, bumalik si Emilio sa nayon, kung saan tinatanggap siya ng mga tao bilang isang bayani. Gayunpaman, sa kanyang puso, ang mga tanong ay nananatiling hindi nasasagot. Umiiral pa rin ang mga supernatural na puwersa, at hindi laging nagdudulot ng kapayapaan ang katarungan. Narrator, malalim, pilosopong boses. Natapos na ang kwentong ito, ngunit hindi ito isang masayang wakas. Ang hustisya ay hindi kailanman perpekto. Ang kadiliman ay laging nakakubli sa mga sulok, naghihintay ng tamang sandali na sumiklab. At sa puso ni Emilio, kahit nanalo siya, may bakante pa rin na hindi mapupunan, isang kawalan na likha ng pagkakaibigan, pag-ibig, at mga nilalang ng kadiliman. Si Emilio ay nakatayo sa gitna ng nayon, ang kanyang mga mata ay sumusunod sa malayong kadiliman. Ang liwanag ng gabi ay sumisikat sa simpleng libingan ni Amanda. Si Emilio ay nakatayong mag-isa, hawak ang isang palumpo ng sariwang bulaklak, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Tahimik ang hangin sa paligid na parang naghihintay ng paliwanag ang lahat. Bumalik sa kanya ang alaala ni Amanda sa nangyari. Pero ngayon, nakatayo lang siya at nanonood, hindi na mababago ang nagdaan. Narrator, malalim, emosyonal na boses. Sa wakas, pagkatapos ng labis na pasakit at pagkawala, si Emilio ay nakatayo rito, kung saan ang mga alaala ni Amanda at ang kadiliman ay lumipas na. Ang presyo ng hustisya, ng sakripisyo, ay palaging napakalaki. Ngunit anuman ang mangyari, alam ni Emilio na ang buhay ay dapat magpatuloy. Hindi siya mabubuhay sa nakaraan, hindi maaaring magdalamhati sa nawala. Sa wakas ay inilagay ni Emilio ang palumpon ng mga bulaklak sa libingan, isang tahimik ngunit makabuluhang kilos. Tumalikod siya at naglakad palayo, ngunit ang puso niya ay may dalang hindi maalis na sakit. Bumalik si Emilio sa nayon, kung saan mapayapa ang pamumuhay ng mga tao. Ang mga simpleng bahay, ang mga desyerto na kalsada, ang lahat ay tila pareho ngunit may nagbago. Iba't ibang mata ang nakita ni Emilio, wala ng takot o alingawngaw ng masasamang puwersa. Ngunit sa kanyang puso, hindi mapapawi ang mga alaala ng labanan. Narrator, mahinahon, maalalahanin na boses. Nagbalik na ang kapayapaan, ngunit para kay Emilio, hindi na ito magiging pareho. Ang kadiliman, ang mga masasamang nilalang na kanyang kinaharap ay hindi madaling makalimutan. Sa kanyang puso, isang bahagi ng nakaraan ang mananatili magpakailanman,
na nagpapaalala sa kanya na ang mundong ito ay puno pa rin ng hindi natuklasang mga misteryo. Nilakad ni Emilio ang kalsada sa nayon, ngunit hindi niya alam na, bagamat nawasak si Mang Tote, may iba pang mga anino na naghihintay ng tamang sandali upang bumalik. Nakatayo si Emilio sa tabi ng ilog, pinapanood ang pagdaloy ng tubig. Naalala niya ang nangyari tungkol sa pagkakaibigan nila ni Amanda, tungkol sa mga sakripisyong ginawa niya para protektahan ito, para protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa kaibuturan niya, natanto niya ang isang mahalagang bagay, ang paglaban sa kasamaan ay hindi natatapos. Ito ay isang spiral na ang bawat tao ay dapat ipaglaban para sa kanilang sarili, kahit na ang sakit, kahit na ang pagkawala. Narrator, malalim, pilosopong boses. Mula sa kwentong ito, natutunan ni Emilio na ang pagkakaibigan, pag-ibig, at pagsasakripisyo ay ang pinakamakapangyarihang sandata sa paglaban sa kasamaan. Gaano man kadiliman, gaano man karaming hamon, kung makakahanap tayo ng lakas sa pag-ibig at pagkakaisa, lagi tayong hahanap ng daan pasulong. Unti-unting lumalabo ang liwanag habang lumalalim ang gabi. Nakatayo si Emilio na nakatingin sa labas, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang malayong punto, kung saan hindi pa maaabot ng liwanag ng bukas. Kakaibang ingay ang umalingaw sa dilim, kakaibang hangin ang nagpasikip sa kapaligiran. Narrator, tense, nakakatakot na boses. Bagamat nawasak si Mang Tot, hindi pa tapos ang kwentong ito. Iba pang misteryo ang nakakubli pa rin sa kadiliman, mga nilalang na hindi maintindihan ng tao. At si Emilio, kahit nanalo, ay hindi maiwasang maramdaman na may ibang puwersang nakakubli, mas malaking kadiliman ang naghihintay. Si Emilio ay nakatayong mag-isa sa gabi, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang bagay na hindi nakikita. Yung feeling na hindi talaga sarado ang story na ito, may bagong chapter na palang magbubukas. Sa wakas, nang bumalik si Emilio sa nayon, nakilala niya ang dati niyang kaibigan, ang taong dumaan sa napakaraming pagsubok na kasama niya. Nagkatinginan sila, wala nang sinabi pa, ngunit sa kanilang mga mata, may malinaw na pagkakaunawaan. Isang hindi binibigkas na babala, ang kasamaan ay hindi kailanman ganap na nawala. Narrator, malamig, makahulugang boses. At kaya natapos ang kwento, ngunit ang mga lihim ay nagkukubli pa rin sa kadiliman. Sino ang makakasigurado na si Mang Tot na ang huli? Nagkakamot lang tayo sa ibabaw ng puwersa na walang nakakaalam kung ano ang tunay na naghihintay sa kabila.